Nung po si Chacha chairman, ha? Oo, at palagay ko mahaba-habang usapan 'yan. I think meron yata kayo ngayong flag ceremony. So Chacha, itanong muna yung gusto Yes. mong itanong. Chairman, good morning po. Hello, umaga po sa DJ Chacha. Yes, mainit po ang usapan ngayon dito po sa citizenship at iba pang issue kaugnay nitong Bamban Mayor na si Alice Guo. Para lang po mas malinaw at klaro sa mga listeners and viewers natin, ano po ba ang requirements muna sa pagtakbo bilang isang mayor o sa isang lokal na munisipalidad? Ma'am DJ Chacha, number 1 po, sinasabi kinakailangan siya ay citizen of the Philippines. Number 2, must be at least 21 years of age kapag ka-munisipyo. Number 3, able to read and write. Number 4, must be a registered voter. At number 5, must be a resident of the place for at least one year o isang taon bago ang eleksyon. Yung po ang sinasabi ng ating batas, ang local government code. Kasama na po ang konstitusyon natin. Oo, nagbabasa nga po tayo dito sa mga reklamo nitong ilang mga netizens kung paano daw po ba ito nakalusot kung maraming red flag sinasabi ng mga senador dito kay Mayor Alice Guo. Pagka po ba nakapagpasa na ang isang kandidato ng mga requirements para sa isang local elections, hanggang saan na lang po ang pupwedeng gawin ng COMELEC? Hanggang saan po ang jurisdiction ninyo? Ma'am DJ, simulan po natin. Ang dinidiscuss po lagi kasi filing ng candidacy. Yung pong pagpa-file muna bilang registered voter. Apparently, kung nababanggit yung personalidad, ay nag-file ng kanyang application para maging registered voter ng April 2021. Take note po, April 2021, ang election ay May 2022. Ang problem po, ang nakalagay naman sa batas natin, kapag ka nagpakita ka lamang ng isang government-issued ID, pwede ka na marehistro, maliban na lamang kung may mag-o-oppose o may question sa'yo. So wala po nag-question o nag-oppose sa kanyang application for registration, kaya po siya naging registered voter. Una po yon. So number 2, yung pagiging kandidato po, alam niyo po kasi ang role ng COMELEC ay ministerial lang talaga ang duty namin sa pag-file ng Certificate of Candidacy. No choice po kami, so long as accomplish yung lahat ng pinangabulangko doon sa COC sa form, tatanggapin po namin yan so long as yan ay under oath. Wala po kaming diskresyon na i-refuse dahil una, Ma'am DJ, Sir Ted, hindi po namin alam kung ano yung taong yan, yung personalidad. Million po ang ating mga Pilipino, 68 million ang botante, pagkatapos yung kandidato, kalahating milyon sa buong Pilipinas. So hindi po namin alam kung sino yung citizen or not. Therefore, sabi po ng batas, kinakailangan may isang registered voter, whether kandidato o hindi, ang magpa-file ng disqualification or cancellation ng candidacy ng naturang kandidato. At may period po yun, 25 araw pagka-file ng candidacy. Pag walang nag-file, ay hindi na po pwedeng file ng disqualification o yung tinatawag na cancellation ng candidacy. Apparently po, dito sa nabanggit nyong na-elect na mayor, wala pong nag-file ng disqualification laban po sa kanya or cancellation ng kanyang candidacy. And take note din po, nakalagay din po sa batas at desisyon ng Korte Suprema, wala pong power ang COMELEC na magmoto proprio disqualify ng kandidato base sa age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy, able to read and write. Oo. Yun po mga ipinapasang requirements itong mga gustong kumandidato. Gaano po kabusisi naman ang COMELEC dito kung yung mga naipasang requirements ay legit or hindi? May ano po ba yan? Parang cross-checking halimbawa kung nagpasa sila ng mga IDs and all that dun sa mga ahensya na may kaugnayan dito? Ma'am DJ, ang nakalagay lang po sa Section 74 ng Omnibus Election Code, form lang po ang ipapasa sa atin pag nagpa-file ng Certificates of Candidacy. Maliban na lang kung nag-renounce ng kanyang citizenship, yung foreign citizenship, at nag-iisa na lang natitira, i-attach yung affidavit of renunciation. Pero halimbawa po, naalala niyo po, nag-require ang COMELEC na dapat merong drug testing certificate. Diniklara po yung constitutional ng Korte Suprema sapagkat violation daw po ng saligang batas dahil nagdagdag ang COMELEC ng requirements o qualification na wala naman sa saligang batas. So talagang form lang po dahil may deklarasyon po doon at yun po ay under oath. Therefore, kapag ikaw nagsinungaling, lalo sa age, sa iyong citizenship, at napatunayan yan dahil may nag-file ng disqualification, pwede po rin yung maging ground ng perjury or falsification. Okay. Yun po. Ang hindi mo maiklaro pa muna, sir, yung Filipino citizen, yan, pakiklaro po, in the case of a municipal or city mayor, go ahead po, o maging gobernador, local officials kumbaga, go ahead po, Chairman. Sabi po ng ating batas, must be a citizen of the Philippines. So whether natural born
or naturalized, pwede po makatakbo sa local position. Hindi po katulad sa presidente, vice-presidente, senador at congressman, nakalagay po, must be a natural-born Filipino citizen. So sabi naman po ng Constitution, sino ba ang natural-born? Ang natural-born Filipino citizen are citizens of the Philippines from birth, na hindi kinakailangan gumawa ng kahit anong aksyon o kahit anong petisyon para siya ay maging citizen. Yung po yung nanay at tatay Filipino at or pinanganak sa Pilipinas bago ma-promulgate o mainak ang ating saligang batas. Ayun, so klaro po yan. Ano ho, si Justin Brownlee, technically, dahil siya naturalized, pwede tumakbong mayor or governor. Yes. Tama po yun, Sir Ted, dahil po nakalagay lang sa local government code, I must be a citizen of the Philippines. At saka rehistradong butante, ano ho, 1 taon bago maghalalan. Tama po, Sir Ted. At siyempre po dahil sa na-elect na ngayon, yung naturang personalidad, wala na pong jurisdiction ng COMELEC. Kung sakali lang po sanang may nag-file ng disqualification kahit nanalo yung kandidato, hindi matatanggal ang jurisdiction ng COMELEC, pwede pa rin kami magtanggal ng nakaupong local official. And the only legal remedy here, ano po, ay mag-file ka ng quo warranto against the official to question, ano ang karapatan mo kung bakit ka nandyan. Tama po kay Sir Ted, at usually po nakalagay sa Section 66 ng Rules of Court, dapat po ang magpapile ay ang Solicitor General to question the eligibility. Tatandaan po ng mga kababayan natin, kapag ang pinag-uusapan ay residency at citizenship, yan po ay tuloy-tuloy na kwalifikasyon. Anytime na yan ay mawala, kahit ikaw ay nanunungkulan, pwede ka pong patanggal sa iyong pwesto. Lalo pa, bigla ka nawala ng residency. Dati, diyan ka nakatira, lumipat ka, pwede kang patanggal. Dati Filipino citizen ka, yung pala, bigla kang naging foreign citizen, o pwede kang matanggal. Continuing qualification po, yung mga dalawang requirements na yan. It's only the sole gen, wala na hong iba pa na maaari po magsampa ng kaso sa hukuman na against this particular mayor? Dapat po sana yung natalong kandidato pwede siya mag-file ng tinatawag na petition for quo warranto, Sir Ted. Kaya lang po yung petition for quo warranto na binabanggit ko ay pwede lamang i-file ng natalong kandidato 10 araw pagkatapos ng proklamasyon ng kandidato at ito po ipafile dyan po sa Regional Trial Court. Katulad din po ng protesta, Sir Ted, na may 10 araw na period para ma-file ang protesta sa RTC. Kung hindi po, wala na po jurisdiction kahit ang korte. Okay, so it's only the sole gen who can. Yes po, Sir Ted. At nangyari na po yan kung natatandaan nyo sa dati nating punong masistrado na kung saan na-question yung issue ng eligibility at ang na-file po ay yung tinatawag na quo warranto at ang Solgen po ang nag-file po niya. So technically po and legally speaking, kung ito pong mayor na ito ay may pineke na mga dokumento sa kanyang citizenship o nagpaghain po ng dokumento as required by COMELEC, maaari siyang kasuhan lamang ng kaso pong falsification under our criminal statute? Sa criminal law, or pwede rin naman perjury kung talaga mapapatunayan na ito ay nagsinungaling doon sa kanyang deklarasyon, na kung saan therefore kung magkakaroon ng desisyon sa criminal, magagamit din naman yan kung sakaling tatakbo muli dyan po sa 2025 election. At take note po, again, October 1 to 8 naman ang filing ng certificates of candidacy. Okay, so meaning hindi siya maaaring maalis sa pwesto maliban po kung mayroong co-warrant petition ng Solgen at kung mayroon po maghahabol dito sa pamemeke, kung mayroon man nangyari kasong kriminal na maaari din po ikakulong kung sakasakaling makumbik ito, hindi ho ba? Pero hindi ito magiging dahilan para alisin sa pwesto. Tama po, Sir Ted, pero pwede rin po maging basihan ng isang administrative case sa Office of the Ombudsman or administrative case sa Office of the President. Okay, sige po. Sa maliwanag yan. So, Chairman, salamat na marami po sa inyo pong panahon na binigay sa aming programa. Mabuhay po, sir. Thank you. Mabuhay po kay Sir Ted, DJ Chacha. Mabuhay po kayong lahat. Yun ho ang ating edisyon ng Legal Basis Today. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m. Nung po si Chacha, Chairman, ha? Oo, at palagay ko, mahaba-habang usapan yan. I think meron yata kayo ngayong flag ceremony. So, Chacha, itanong muna yung gusto mong itanong. Chairman, good morning po. Good umaga po, DJ Chacha. Yes, mainit po ang usapan ngayon dito po sa citizenship at iba pang issue kaugnay nitong Bamban Mayor na si Alice Guo. Para lang po mas malinaw at klaro sa mga listeners and viewers natin, ano po ba ang requirements muna sa pagtakbo bilang isang mayor o sa isang lokal na munisipalidad?
Ma'am DJ Chacha, number 1 po, sinasabi, kinakailangan siya ay citizen of the Philippines. Number 2, must be at least 21 years of age kapag ka munisipyo. Number 3, able to read and write. Number 4, must be a registered voter. At number 5, must be a resident of the place for at least one year o isang taon bago ang eleksyon. Yun po ang sinasabi ng ating batas, ang local government code. Kasama na po ang konstitusyon natin. Oo, nagbabasa nga po tayo dito sa mga reklamo nitong ilang mga netizens kung paano daw po ba ito nakalusot kung maraming red flag sinasabi ng mga senador dito kay Mayor Alice Guo. Pagka po ba nakapagpasa na ang isang kandidato ng mga requirements para sa isang local elections, hanggang saan na lang po ang pupwedeng gawin ng COMELEC? Hanggang saan po ang jurisdiction ninyo? Ma'am DJ, simulan po natin. Ang dinidiscuss po lagi kasi filing ng candidacy, yung pong pagpa-file muna bilang registered voter. Apparently, kung nababanggit yung personalidad, ay nag-file ng kanyang application para maging registered voter ng April 2021. Take note po, April 2021, ang election ay May 2022. Ang problem po, ang nakalagay naman sa batas natin, kapag ka nagpakita ka lamang ng isang government-issued ID, pwede ka na marehistro, maliban na lamang kung may mag-o-oppose o may question sa'yo. So wala po nag-question o nag-oppose sa kanyang application for registration, kaya po siya naging registered voter. Una po yon. So number 2, yung pagiging kandidato po, alam niyo po kasi ang role ng COMELEC ay ministerial lang talaga ang duty namin sa pag-file ng Certificate of Candidacy. No choice po kami, so long as accomplish yung lahat ng pinangabulangko doon sa COC sa form, tatanggapin po namin yan so long as yan ay under oath. Wala po kaming diskresyon na i-refuse dahil una, Ma'am DJ, Sir Ted, hindi po namin alam kung ano yung taong yan, yung personalidad. Million po ang ating mga Pilipino, 68 million ang botante, pagkatapos yung kandidato, kalahating milyon sa buong Pilipinas. So hindi po namin alam kung sino yung citizen or not. Therefore, sabi po ng batas, kinakailangan may isang registered voter, whether kandidato o hindi, ang magpa-file ng disqualification or cancellation ng candidacy ng naturang kandidato. At may period po yun, 25 araw pagka-file ng candidacy. Pag walang nag-file, ay hindi na po pwedeng file ng disqualification o yung tinatawag na cancellation ng candidacy. Apparently po, dito sa nabanggit nyong na-elect na mayor, wala pong nag-file ng disqualification laban po sa kanya or cancellation ng kanyang candidacy. And take note din po, nakalagay din po sa batas at desisyon ng Korte Suprema, wala pong power ang COMELEC na magmoto proprio disqualify ng kandidato base sa age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy, able to read and write. Oo. Yun po mga ipinapasang requirements itong mga gustong kumandidato. Gaano po kabusisi naman ang COMELEC dito kung yung mga naipasang requirements ay legit or hindi? May ano po ba yan? Parang cross-checking halimbawa kung nagpasa sila ng mga IDs and all that dun sa mga ahensya na may kaugnayan dito? Ma'am DJ, ang nakalagay lang po sa Section 74 ng Omnibus Election Code, form lang po ang ipapasa sa atin pag nagpa-file ng Certificates of Candidacy. Maliban na lang kung nag-renounce ng kanyang citizenship, yung foreign citizenship, at nag-iisa na lang natin i-attach yung affidavit of renunciation. Pero halimbawa po, naalala niyo po, nag-require ang COMELEC na dapat merong drug testing